Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang pagsulat ng dokumentaryong panradyo. Ayon kay Elena Botkin-Levy, coordinator ng Zoomix Radio, mahalagang mabigyan ang kabataan ng pagkakataong maipahayag ang kanilang opinyon at saloobin tungkol sa mga napapanahong issue o mga paksang nais nilang talakayin at bigyang pansin. Ang pagpapahayag ng opinyon ay isang mahalagang hakbang upang matulungan ang kabataan na maging mas epektibong tagapagsalita. Upang makabuo ng isang mahusay at makabuluhang dokumentaryo o dokumentaryong panradyo, kinakailangan ng masusing pag-aaral at kaalaman sa pagsusulat ng sanaysay na nagpapahayag ng opinyon o pananaw. Pagsulat ng script ng programang panradyo. Script. Ang taguri sa manuskrito ng isang audiovisual material na ginagamit sa broadcasting. Ito ay nakatitik na bersyon ng mga salitang dapat bigkasin o sabihin. Ginagamit ito sa produksyon ng programa na naglalaman ng mga mensahe na dapat ipabatid o ipaalam sa mga nakikinig. Nagsisilbi itong gabay sa mga tagaganap, direktor, taga-ayos ng musika, editor at mga technician. Sa broadcasting, ang nilalaman ng komunikasyon na gagamitin sa media tulad ng radyo ay ilalagay muna sa script na ginagamit muna ng print medium. Mula sa formang ito, ang script ay gagawing pasalita at sa kalalapatan o gagamitan ng mga tunog. Ang script ay isang transition lamang sa pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng radyo. Maririnig lamang ng mga tagapakinig sa pamamagitan ng radyo kung ano ang nakasulat sa script. Ang script na panradyo ay batay sa tunog. Sa script ng drama, halimbawa, dapat laging ipakilala ng manunulat ang mga tauhan sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan o katawagan. Ito ay upang malaman ng mga nakikinig kung sino ang mga tauhang nagsasalita. Sa programang panradyo, kailangan sabihin ng mga tauhan ang lahat na nangyayari sa eksena dahil hindi naman ito nakikita ng mga nakikinig. Format ng script. Ito'y gumagamit ng maliliit na titik sa pagsulat ng dialogo. Ito ay sinusulat sa malalaking titik ang musika, epektong pantunog at mga emosyonal na reaksyon ng mga tauhan. Ginuguhitan ng ang SFX o sound effects at MSE o music. Hindi lamang ipinakikita ang paggamit ng musika at epektong pantunog, kundi kailangan ding ipakita kung paano gagamitin ang mga ito. Kailangan may dalawang espasyo o double space pagkatapos ng bawat linya sa script kapag minakilya o kinomputer. Nilalagyan ng numero bawat linya. Nilalagay ang numero sa kaliwang bahagi bago ang unang salita ng linya upang maging madali ang pagwawasto kapag nag-recording. Ang mga emosyonal na reaksyon o tagubilin ay kailangan isulat sa malaking titik. Gagamitin lamang ang mga ito upang ipabatid kung paano sasabihin ang mga linya o dialogo ng mga tauhan. Ilagay ang mga ito sa loob ng parenthesis o panaklong at isulat sa malaking titik. Gumamit ng mga terminong madaling maunawaan sa pagbibigay ng indikasyon kung sino ang nagsasalita at anong uri ng tinig ang maririnig. Halimbawa, boses 1, 2, lalaki, babae. 1, 2, talent. 1, 2, madaling maintindihan ng tagapakinig at ng mga taong gagamit ng script kung isusulat ang pangalan ng taong nagsasalita. Halimbawa, Leona, Zosimo. Gayon din, kailangan maging tiyak ang pangalan o katawagang gagamitin tulad ng announcer. Kailangang isulat sa malaking titik ang posisyon ng mikropono na gagamitin at ilagay ito sa parenthesis. Maglalagay din ng tutuldok o colon pagkatapos isulat ang pangalan ng tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ang SFX o MSE. Sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat bilang. Maraming salamat sa panonood.